The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Hello. Isang mapagpala, maganda at maulang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Isang karangalan na makasama kayo, 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang provision sa Local Government Code. Kasama po natin ang ating pinagpipitagang kapitan, Punong Barangay Dondon Francisco. Maraming salamat, Kags Butch, at sa mga kapwa ko public servants. Ay, sa mapagpalang araw muna sa inyo at alam kong maulan sa ating lahat. Sa mga kapwa ko public servants, ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Hello, Kap. Oo, at maulan at tayo iniwan ng ating mga dalaginding at mga kasama nating mga excuse. women of substance. Yes. Nais ko lang munang batiin at kamustahin ang mother ni SK May Salazar, nasa ospital siya, Kap. Oh. Hindi naman nagre-recover na, kaya Mama SK, magpagaling po kayo. Kap. Magpagaling po kayo. Pag bisita namin po kayo rito, gusto namin lagi kayong bisita rito. Ganun Yes. po pag nandito si SK May. Tsaka Kags Marie, magpagaling ka rin sa iyong attendance, ha? Kags Marie, daming mahanap sa'yo. Kap, kamusta yung bagyong Krising? Ano bang nangyari sa barangay ng ninyo, Namayan? Well, luckily, fortunately for us, medyo hindi po kami binabaha sa barangay Namayan. Okay, may mga, siyempre, parang gripong binuksan mo ng malakas sa isang lababo, talagang minsan may pagtaas ng tubig. Pero mabilis yung mawala. Ganon din po sa amin. Dahil kapapagawa lang ni Mayora Menchie Abalos yung aming drainage, medyo linlakihan yung mga culverts, saka kahit iskinita, alleys, compounds na public ay pinagawa po ni Mayora. So, actually, pag hindi ho public, yung private foundation po ni Mayora ang gumagawa. Yung Shara Marie Foundation ang gumagawa ng drainage system. So, maganda ho yung drainage system namin, Kags Butch. Di kami masyadong binabaha. Pero unfortunately, siyempre, may lugar sa Mandaluyong. Actually, sumikat nga ang Mandaluyong lately, pagpasok ng ulan dahil nga sa binabaha po, lalo na yung may silo, yung circle kung nasan yung City Hall, talagang yun po yung catch basin namin eh. Tapos pag dumebel pa yung ilog, tumaas, talagang hirap lumaglabas ng tubig o ng mga yung tubig ulan. Grabe nga, Kap, ang sinantala ng bagyong Krising sapagkat even si Kap Sani Santiago ng Santiago City. Yeah. Si Pinamusta tayo, Idol, dahil lagi daw niya nababalitaan ang NCR lubog. Oo, At siguro 20 na yata mga cities sa NCR ang nag-declare na state of calamity. Kaya, pero ganun pa man, sa probinsya rin, maraming sa inyong affected, pero nagpapasalamat kami ni Kap Dondon, Kags Marie, SK May at ang inyong lingkod sapagkat talagang maaasahan natin ang mga barangay officials. Makikita niyo naman sa iba't ibang social media platforms na talagang nagtatrabaho at handang tumulong. Kita mo, Kap, talaga first responders talaga ang mga barangay. Actually, kunin ko na rin yung total pinasok ni Kags Butch. Talagang ang SBT po ay
talagang humahanga sa inyo. In behalf of the SBT, pasalamatan na po namin ang mga volunteers, rescue workers, first responders ng bawat barangay, mga men in uniform, yung CDRRMO, saka yung BDRRMO natin, yan, mga NGOs, mga tumutulong, Volunteers. yung volunteers natin, yung barangay employees, mimigay ng pagkain yan, DSWD, Office of the Mayor, LGU employees, barangay officials, Kagsbuch, from SK Yes. to barangay council, yung mga kapitan na lumulusong sa baha, tapos sa landslide, kasi ang daming landslide eh. Correct. Talagang lumambot ang lupa eh. Tapos yung mga nagtatraffic, sumasagip na mga nalulubog sa pagtaas ng ilog. Ang dami niyan, Kagsbuch, pagpapakain sa evacuees. Ang dami pong ginagawa ng inyong mga barangay ngayon. Most definite po yun. At talagang hindi lamang po barangay council, mga kapitan at kagawad ang pagod ngayon. Halos lahat. Yun naman ang maganda sa atin. Yung nagtutulungan, yung bayanihan spirit, hindi po nawawala. Yun ang pinaka-importante. Ayan, maraming salamat, Kapitan. At hindi lang po yung rescue, pati na rin ang mga relief efforts dahil palagay ko 1, 2, 3 linggo itong talagang para makarecover ang ating mga cities and provinces. As of now, di ba maingay yung ano natin, yung cellphone natin lately dahil Yes. doon sa text nung NDRRMO. As of now, lumakas pa yung bagyo na Emong o naging typhoon siya. Emong at Dante, papalapit na, Kap. Yung Dante, palabas ng konti sa Philippine Area of Responsibility. Yung Emong, nandito sa may pandang norte, La Union side. Kaya yung mga shoutout doon sa mga nandito sa norte natin, from Tarlac, from Pampanga to Bulacan to lalo na sa Bulacan, grabe. Yung mga tiga-Hagonoy dyan, alam ko medyo lubog na lubog kayo. Ang SBT, headed by Kagsbuch, ay nakaano sa inyo, nakatutok at talagang we're praying na maging okay ang lahat after these typhoons. Thank you po, Kap. Total, pinag-uusapan na natin, Kap, yung state of calamity. Marami kasi nagtatanong kasi medyo pumasok tayo sa technical na bagay with regards to calamity funds. Yes. Yung calamity funds usually pinag-uusapan yan before the year starts at budget consideration yan ng council kasama ang kapitan at yan ay pinaglalaanan talaga ng pondo. To start with, Kap, ano ba ang calamity fund ng barangay and yung kalakip nitong QRF o Quick Response Fund? Medyo technical po ito, baka maboryo kayo, pero ano ko lang. I'll try to make it simple as possible. The QRF is a standby fund embedded within the local disaster risk reduction and management fund, intended for immediate relief and recovery programs in communities affected by disasters and calamities. Sa barangay, ang QRF forms 30% of their 5% barangay calamity fund. So 30% of the 5% na inaalat natin every year goes to the QRF. Okay, that's under the Republic Act number 10121 of the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Yan po, Kagsbuch. Pagka po, Kap, mga tanong yung calamity fund, yung QRF na 30%, kinakailangan, para kasi kinakailangan yun yung mabilis na paggagamitan na paghuhugutan ng pera ng barangay hindi ba? Yes. Pero ginagamit lang yan pagka-declared na state of calamity. At tinatanong ng mga kapitan tsaka mga hagawad sa atin ngayon, pwede ba mag-declare ang kanilang barangay o ang sanggunian nila ng sarili nilang state of calamity? Pag sa tingin nilang yun na yun. Yes. Kapag kailangan pong talagang kailangan nyo na ideklara na may kalamidad sa inyo, pwede po para magamit nyo po yung Quick Response Fund. Yan. Yung Quick Response Fund, pero dahil nga technical to, meron pa rin siyang mga requirement. Kailangan ho ba ng,
para ho malaman ninyo, kailangan talaga ng complete description, Kap, no, na nakasulat tungkol doon sa calamity na nangyayari sa lugar na yon. Yes, kailangan may mga requirements syempre. Ayan, hindi naman po tayo private entity na uhugot na lamang ng pera sa bulsa at ito, bili mo to ng ganito, di ba? Remember guys, we're using the the taxpayers' money. So dapat pag-iingatan po natin yung paggamit ng taxpayers' money. Okay? Dapat nararapat. At dapat may requirements talaga. Hindi pa pwedeng hugot dito, bili dyan. Okay. Ang requirement documentation po, barangay resolution, declaring there's a state of calamity, may damage assessment report or situational report, may program of work, may disbursement vouchers, hindi pwedeng mawala yun, hinahanap po ng COA yan, at mga supporting documents, at may post-activity report. So pagkatapos na ng calamity, at syempre, kailangan yung i-document na namimigay. Hindi epal to na namimigay tayo o barangay council o mga constituents na nanonood po ng SBT. Hindi porket pinipicturean po si Kapitan at ang mga kagawad ay nagpapa-epal na. Kailangan lang pong i-document ito para may patunay na talagang merong hindi ghost project. Meron talagang binibili ang barangay nyo para sa inyo during may calamity. Yan po. Kaya pinipicturean yun. Ibang usapan, kapag pinopost na sa Facebook o talagang si Kapitan ganito, kaya iba na usapan yun. Unang-una, katulad po, mabigay ko lang example po yung aking barangay. Never po ako nag-post kahit anong proyekto ng mukha ko o kaya ng pangalan ko. Regardless kung may kalamidad o hindi. Because I'm not using my money I'm using the taxpayers' money. Ako lang po yung conduit at gumagawa po kami ng isang programa. So always, pag mayroon po kaming project, a project of the people of Namayan ako lagi. The taxpayers of Namayan. Ganun po ako. Ganun din po yung ginagamit lang namin yung picture taking for the purpose of documentation at para na meron kaming talagang pinaggamitan ng pera na totoo. Yun po, hindi fake news. Yan. So, kailangan yung documentary requirement. Saka syempre may mga condition po yan Talagang merong relief operation, rescue and evacuation operations, medical assistance, temporary shelters, at early recovery operations. Yan po. Okay, Kap, maraming salamat sa iyong paliwanag. Ngayon, Kap, isa sa mga paggagamitan ng mga QRF o Quick Response Funds ay mga relief goods, mga halimbawa, mga beddings para sa mga relief efforts. Halimbawa, pagka na-transfer mo ina-evacuate mo yung mga tao. Of course, nandyan yung bilihan ng mga items no? Yes. So, ang tanong ng isang kagawad at rightly so, maganda naman ang kanyang katanungan, maaari bang idaan sa isang private contractor ang bilihan ng mga relief goods na yan? Okay. Medyo discretion nyo na po yan Discretion nyo na po yan. Hindi ko masasabing maaari o hindi ko sasabing hindi pwede. Okay, discretion nyo po yan. Ang importante po sa akin yung end result para sa akin. Yung end result ay dapat protektado nyo ang sarili nyo sa paggamit ng taxpayers' money. Ibig sabihin, totoo pong binili nyo at totoo pong nakarating sa mga tao yung binili nyo. For example, yung ayuda. Hindi pwedeng pagkalaban natin ay hindi natin bibigyan. Okay, lahat tayo na nagkakaroon ng problema sa disaster, lahat sila apektado sa disaster. So, kailangan makarating sa kanila. Yung pagbili, yung paggamit ng private contractor, medyo, yan yung pang discretionary ng isang barangay po yan. Pero hindi naman bawal. Hindi bawal as long as it goes, it underwent a process na legal. Okay. Yun ang importante po. At saka para siguro mas maayos yung mga papel na ibibigay, yung mga resibo, yung mga mas orderly kasi sanay nang umorder doon. Yes. Halimbawa, hindi naman ako pwedeng basta-basta umorder sa Pure Gold. Yeah. Di ba?
Kasi kinakailangan may papel yan, may mga resibo. So, pagka nakasanayan yung isa at natimbrihan na niya, pwede naman siguro. Yes. Para lang maayos yung papel. Yeah. Kasi Kung ako nakikita kasi niyo yung mga patakatulo. ako kasi hindi po ako dumadaan sa private contractor eh. Okay. I cannot Paano niya didistribute ka? Paano diskarte ninyo? pag ganyan may problema, COVID kunyari, namigay kami ng relief goods sa mga lahat ng tiga-namayan, QRF po ang ginamit namin. Bumili po ako, personal. Okay. Ayoko na magsabi kung Okay. anong supermarket, pero talagang bumili po kami. Tapos, meron po doon, protektado po kami nung parang, tawag dito, yung procurement, negotiated procurement during the state of calamity na Republic Act 9184. So hindi kami basta-basta gumamit lang ng pera tapos bumili lang kaagad. So negotiated procurement shall be allowed only in the following instances: in case of imminent danger to life or property during a state of calamity. So yung COVID during that time ay talagang imminent danger yun. So we need to buy something that are needed dun sa problema noon. Ngayon kasi sa Mandaluyong, sa Namayan, per se, wala po kaming baha. So hindi po ako gumagamit ngayon ng aming QRF. Yeah. Maraming salamat. Mamaya may tanong pa tayo, maganda tungkol sa QRF. Kung hindi nagamit ngayong taon or last year, ano po ang mangyayari? Kaya babalik po kami sa Kwentuhan State of Calamity. Pati abangan nyo yung third segment. Meron po kaming very, very interesting topic para po sa inyo. Lahat po yan dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa